Hindi ito ang unang beses na nagamit ko ang FKM Victorino 250i. At masaya akong i-report sa inyo na nagkaroon siya ng improvements mula nung una ko siyang nagamit. Hindi ako sigurado kung may binago ba sila sa configurations o baka ibang unit lang yung ginagamit ko noon at itong ginagamit ko ngayon. Shifting is now smoother at hindi na maingay. Wala na yung clanking sound na tunog bakal kapag nagsishift ka. Mas smooth na rin yung pasok ng engine brake niya. Hindi kagaya dati na mapapahedbang ka. At hindi na mahirap hanapin yung neutral niya. Minsan. What still needs an improvement is the rear brake. Ako, mapreno ako sa harapan at wala akong problema sa front brake niya. Pero itong rear brake, mas sensitibo pa kaysa hinog na pigsa. Konting diin pa lang naglalak na. Kahit dahan-dahanin mo ng husto yung diin mo sa brake pedal, hindi mo pa rin mape-predict kung kailan siya maglalak. Mararamdaman mo na lang, nagsiskid na yung gulong mo sa likuran. This bike has such a character. Meron siyang bruskong tunog na parang candy sa tenga. Pinakamatamis ang tunog niya sa pagitan ng 5,000 RPM hanggang 6,000 RPM. Mapagkakamalan mo siyang big bike at dahil yon dito. V-twin engine. At itong V-twin engine din ang salarin kung bakit kapag minamaneho mo siya, para kang nakasampa sa higanting dildo. Mukha siyang scrambler na may konting katangian ng isang cruiser bike. Mahaba ang wheelbase at mas may angulo ang rake niya, which means hindi siya kasing flickable ng average scrambler na kasing laki niya. Hindi ko sinasabing mabigat ang handling niya, sinasabi ko lang na mas malawak ang nasasakop ng kabig niya, which is similar sa mga cruiser bikes. And that also results to more stability at high speed. At saan ka ba madalas makakita ng V-twin engine? Di ba sa mga cruisers? Yung behavior ng engine nito, parang cruiser. Hindi kataasan yung top speed niya, pero mabilis kanyang dadalhin sa cruising speed na kailangan mo. Mas pag-uusapan natin yung engine performance mamaya. Dahil din sa mala cruiser na katangian niya, napakadali niyang ibangon kapag galing ka sa corner. Ramdam mong palagi siyang planted to the ground. The dual sport tires are scrambler enough. Maganda ang kapit sa asfalto at maganda rin ang kapit sa kalsadang hindi sementado. Pasado na ba siya para maging isang scrambler? Check natin ha. The suspensions are road focused. Matagtag siya para sa scrambling. Yung handlebar mababa. Nakaupo ka man o nakatayo, medyo naka-attack mode ka. Hindi yun ang ideal position para sa off-road. Pero yung konting padukdok na yun naman ang nagpapasarap sa pakiramdam sa asfaltadong kalsada kapag kumo-corner ka o kapag nasa high speed ka. May enjoy mo pa rin siya sa off-road kasi may potential yung gulong eh. Kumakayod kahit sa basang lupa. At yung torque na dinideliver ng rear wheel, hindi ka bibitinin. Iaahon ka niya sa lubak na kinalulubugan niya. The fan zone ranges from 5,000 RPM to 8,500 RPM. Doon siya pinakamalakas bumigwas. Sa chill ride, sa 3,500 RPM pa lang, komportable na siyang mag-shift up eh. Pero pinakamasarap mag-shift up kapag nasa fan zone ka. But don't get me wrong, malakas ang torque nito kahit sa low RPM. Trademark ng V-twin yun eh. Yung segunda niya, ahon primera pa rin sa pakiramdam. Tingnan mo naman yung plato niya, bandihado. Sayang nga lang kasi ramdam mong nangihingi pa siya ng pang-anim na gear. Kaso limitado lang sa 5 yung gearbox niya. Sa 5th gear, makakapag-cruise ka sa 60 kph sa 4,000 RPM, 75 kph naman sa 5,000 RPM, at 93 kph sa 6,000 RPM. Yun naman ang gusto ko dito. Pwede kang mag-cruise sa medyo mataas na speed na hindi gigil yung makina. May something sa motor na to na nakaka-addict eh, yung character niya. Sa totoo lang, kung bibili man ako ng retro bike, isa tong motor na to sa listahan ko ng mga pagpipilian. Kung addict ka sa manual na motor, mag-e-enjoy ka sa FKM Victorino 250i. No doubt, and I do not consider this as a beginner bike. Owning this bike requires commitment. Paano ko nasabi? Yung dalawang intake manifold, shared sila sa iisang throttle body. 2-cylinder heads, 2 valve trains, 2 cam drives, double the complexity, double the cost of maintenance. Double the friction loss din. Walang energy transfer na 100% efficient. At sa second law of thermodynamics, yung energy loss nako-convert sa heat.
Speaking of init, if owning this bike requires commitment, riding this bike requires even more commitment. Yung init, ramdam mo talaga. Yung init ng block na nasa unahan, nahahawi ng hangin papunta sa likuran. So yung block sa likuran, mas mainit. Idagdag mo pa yung hindi siya gaanong nakakasagap ng hangin dahil natatakpan siya ng block na nasa unahan. Kapag nasa 30 kph ang takbo mo, nahahawi yung init palayo sa'yo eh. Pero kapag nasa traffic ka, shawarma. Never namang nakaapekto yung init sa performance ng motor. Ibinabad ko to sa malayo ang biyahe. Pero hindi naman siya lumamya kahit mainit na. Well, pangkaraniwan naman kasi sa V-twin yung ganong concern tungkol sa init eh. Ang isa pang nag-aambag ng init ay ito. Napakalapit sa binti. At yung cover niya na dapat magprotekta sa binti mo, metal. Good conductor of heat. So technically, kung anong init ng tubo, halos ganun din siya kainit. Pero again, kapag nasa 30 kph pataas ang takbo mo, pwede mo na siyang i-disregard. Yung init ng singaw, bearable eh. Nakakasanayan. Ang hindi bearable, kapag dumikit yung binti mo dito, magtatawag ka talaga ng anito. Mas maganda kung papalitan tong cover na to ng material na may insulating properties. Para kahit dumikit ang binti mo, hindi ka magiging bagnet. Di ako magsisinungaling. Tiis pogi ako sa motor na to. Kahit tiis pogi ako, gustong gusto ko pa rin siya. This is the best looking retro naked bike na dalawang piston sa ganitong displacement at sa ganitong price point. At yung psychological satisfaction na binibigay ng bruskong tunog niya, sapat na para pangitiin ka during your entire ride. Ito yung tunog na maingay pero masarap sa tenga. But loving this bike doesn't make this bike perfect. $15 inches ang diameter ng spoked wheel sa likod, and that allowed them to install a beefy tire without adding too much weight. However, mahirap maghanap ng gulong na ganito ang sukat. Lahat ng pailaw niya bilog-bilog. Wala akong problema sa puro bumbilya eh. Classic eh. Pero yung headlamp, sinlakas lang ng benteng kandila. Yung tapaludo sa likod, kulang sa haba. Kapag nakatapak yung rear wheel ng dilaw na brown, tatalsik yung malas papunta sa likod mo. So again, owning this bike requires commitment. Dalawang engine blocks ang mine-maintain mo. Dapat handa kang makasanayan yung unit. Dapat mindful ka sa pagtapak sa rear brake to prevent the rear tire from skidding. Dapat handa kang madumihan yung likod mo dahil bitin yung rear fender. Dapat handa kang magbatang pusa sa gabi dahil sa malabong headlamp. At dapat handa kang suyurin ang mga tindahan para makahanap ng 15-inch diameter tire. At kung beginner ka, kailangan mo ng disiplina kasi yung torque nito nangiiwan ng pamilya. Malaki ang tangke, may protection yung headlamp, may passing light, pogi, solid at malinis ang build, head turner, at gaya rin ng iba pang mga motor ng FKM, beefy yung mga parts. Stems ng side mirror, foot pegs, shifter, levers, suspensions, beefy lahat. Character ang binibili mo dito eh. Yung retro look, yung proportion, yung dimension, yung vibration, yung growl ng exhaust. Ito yung motor na kailangan mong pakisamahan para ma-enjoy mo siya. Pero kapag nakasanayan mo na, hahanap-hanapin mo na siya. Palagi ka nang matutuksong i-ride siya kahit hindi ka sigurado kung saan ka papunta. Tandaan mo, ang pinakamasarap sa pagmumotor ay yung pagmumotor mismo.